Manalangin tayo. Pinupuri ka namin, aming Diyos, banal at makapangyarihan, sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa amin, sa kayamanan ng iyong mga salita, ng iyong biyaya, sa kayamanan ng iyong mga pangako na amin pong nais na aming panghawakan at pagtiwalaan hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po sa buhay at kamatayan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kanyang pag-akyat sa langit at sa kanyang pamamagitan para sa iglesia, sa pangako ng kanyang pagbabalik at paghahari. Patnubayan mo kami hanggang sa katapusan, Panginoon. Sa pag-asa, sa pananampalataya, sa karamihan ng maraming tukso at mga kasalanan at pag-uusig, hawakan mo ang aming puso, ang aming isip. Gawin mo kaming masunurin sa iyong salita. Ngayong umaga, buksan mo ang aming isip doon sa bukal ng pagpapala na pinanggagalingan ng lahat ng iyong pag-ibig sa iglesia sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating teksto ngayong umaga ay nasa Matthew chapter 3, verse 17. Matthew chapter 3, verse 17. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siyang kong lubos na kinalulugdan." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Bahagi ng ating pagiging tao ang pagnanasa na tayo ay mahalin. Kapag nalalaman natin na merong nagmamahal sa atin, na nagmamalasakit sa atin, at hindi lang ito ipinapakita sa atin, kung hindi talagang ipinararamdam sa atin ang pagmamahal, ito'y nagiging kasiyahan ng ating puso. Sapagkat tayong mga tao na ginawa ng Diyos ay may kapasidad na magmahal. Walang ibang pinagmumulan ito kung hindi ang ating Panginoong Diyos din, ang ating Ama sa Langit, ang pinagmumula ng lahat ng pagmamahal. Palagi nating naririnig ang mensahe patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Sa umagang ito, ang bibigyan natin ng atensyon ay ang pag-ibig ng Diyos, hindi sa atin, kung hindi ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo, na siyang bukal ng lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa tao. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Kung kaya't sa umpisa ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo ay kanyang sinabi, "Ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan." Kinakailangan na ang Diyos ay magpahayag ng pag-ibig sa kanyang sarili. Sapagkat una sa lahat, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. Sa dalawang kadahilanan kung bakit ang Diyos ay dapat magpahayag ng pag-ibig sa kanyang sarili. Una, dahil sa kanyang layunin. Sa kanyang layunin, sa kanyang pagka-Diyos. Kung ang Diyos ay pag-ibig at ang tao ang kanyang iniibig, paano naging pag-ibig ang Diyos sa panahon na wala pang tao? Ang Diyos ba ay hindi pag-ibig
noong panahon na wala pang tao? Ang sagot ng banal na kasulatan, pag-ibig pa rin, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sinabi ng Psalms 90 verse 2, na bago niya lalangin ang sanlibutan, ang Diyos ay Diyos. At ang Diyos ay hindi nagbabago. Walang ibang pinanggagalingan ng kabutihan, walang ibang pinanggagalingan ng buhay maliban sa Diyos. Ipinahayag niya ang kanyang sarili sa Israel bilang si Jehovah, na ang ibig sabihin, ako ay si ako nga. Na sa simpleng pakahulugan, walang kinakailangan na anuman ang Diyos upang siya'y maging Diyos. Siya ay siya. Hindi nagbabago, walang pinagmulan, at walang katapusan. Dahil dito, lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Siya ang makapangyarihan sa lahat, maalam sa lahat, at mabuti sa lahat, na hindi nangangailangan ng anuman. Hindi nangangailangan ng pag-ibig mula sa kanyang mga nilalang, kung hindi siya mismo ang ugat ng pag-ibig. Dahil walang kaparehas ang Diyos, ito ang ekspresyon ng kanyang kabanalan. Banal ang Diyos sapagkat wala siyang katulad. Bawat isa sa atin ay tao. Iba-iba tayo bilang tao. Iba-iba tayo ng talino, iba-iba tayo ng yaman, iba-iba tayo ng itsura. Pero pare-parehas lang tayong tao. Nakaangat lang tayo ng konti sa mga hayop na nagtataglay din ng laman at buto. Subalit hindi nagtataglay ng ating personalidad at talino. Pero ang Diyos lang ang nag-iisang Diyos, na Diyos na walang pinagmulan at walang katapusan. At yun ang kabanalan ng Diyos. Sinabi ni Moses sa Exodus chapter 15 verse 11, sino ang kagaya mo, O Panginoon, sa lahat ng mga Diyos-Diyos na dakila sa iyong kabanalan? Ang dahilan kung bakit tayo ay makasalanan at ang Diyos ay banal ay dahil sa pagkakaiba ng katwiran at pagkakaiba ng pag-iisip. Sinabi ng Panginoon, ang aking pag-iisip ay hindi kagaya ng inyong pag-iisip. Ang inyong daan ay hindi kagaya ng aking daan. Dahil dito, dahil sa walang kagaya ang Diyos, na gumawa ng langit at lupa, siya lamang ang nag-iisa na pinanggalingan ng buhay, at siya lang ang nag-iisa na pinagmumulan ng lahat ng kabutihan, na ang kanyang layunin ay ipahayag niya ang kanyang kaluwalhatian sa sanlibutan. Sinasabi sa Revelation chapter 4 verse 11. Revelation chapter 4 verse 11. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Nabasa natin sa banal na kasulatan na lahat ng ginawa ng Diyos sa paglalang ng sanlibutan, sa pagtupad ng kanyang layunin, sa pagliligtas ng kanyang bayan, ay para sa kanyang kaluwalhatian. Halimbawa, basahin natin sa Isaias. Sa Isaias chapter 48, verse 9 to 11. Sa Isaias 48, verse 9 to 11, pansinin natin itong mga bagay na ito. Dahil din sa akin, dalawang beses inulit, na nagpapakita ng emphasis, aking gagawin yaon. Sulat siya sa verse 11. Now, anong gagawin ng Diyos? Verse 9.
Dahil sa aking pangalan, ay aking iuurong ang aking galit. At dahil sa kapurihan ko, ay aking ititigil upang huwag kitang ihiwalay. Narito, dinalisay kita. Ngunit hindi parang pilak, pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Dahil din sa akin. Dahil din sa akin, aking gagawin yaon, sapagkat bakit lalapastanganin ang aking pangalan at ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibibigay sa iba. Kung bakit itong Israel ay patuloy na dinalisay ng Panginoon, sa kabila ng marami nilang pagkukulang sa Diyos, ay palagi silang ibinabalik ng Panginoon sa kanyang tamang landas. Hindi para sa Israel, kung hindi para sa Diyos. Sa sinabi ng Panginoon, dahil sa akin. Pumunta tayo sa Ezekiel. Sa Ezekiel chapter 36. Ezekiel 36, verse 21. Ngunit, iginagalang ko ang aking banal na pangalan. Purihin ang Diyos. Iginagalang ko ang aking pangalan na nilapastangan ng sambahayan ni Israel sa mga bansa na kanilang pinaroroonan. Kaya't sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoon, hindi ko ginawa ito dahil sa inyo, o sambahayan ni Israel, kundi dahil sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinaroroonan. Aking pababanalin ang aking dakilang pangalan na nalapastangan sa mga bansa na inyong nilapastangan sa gitna nila, at malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, sabi ng Panginoong Diyos, pagka ako'y aariing banal sa inyo sa harap ng kanilang mga mata. At ang konteksto na kasunod niyan ay yung palagi nating binabasa. Verse 25, at ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis. Sa buo ninyong karumihan at sa lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo, at bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking kahatulan at isasagawa. Bakit gagawin ng Diyos ang lahat ng iyan? Maliwanag ang nabasa natin, hindi dahil sa inyo, Israel. Hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil sa aking banal na pangalan. Sa makatuwid ang Diyos ay nagliligtas, hindi dahil basta mahal niya tayo. Hindi dahil basta naaawa siya sa atin. Hindi dahil basta nahahabag siya na ang ating kaluluwa ay mapapahamak. Nagliligtas ang Diyos at ipinapakita niya ito upang makita ng lahat ng bansa na siya ay makapangyarihan sa kanyang pagliligtas para sa kanyang sarili, para sa kanyang pangalan, para sa kanyang kaluwalhatian. Gusto ng tao na lagi niyang naririnig na lahat ng ginagawa ng Diyos para sa kanya, na nakalimutan niya na lahat ng ginagawa ng Diyos para sa iyo ay una sa lahat ginagawa niya para sa kanya.
Pangalawang dahilan kung bakit ang Diyos ay pag-ibig kahit wala ang tao. Sapagkat iniibig ng Diyos ang mga persona ng Trinidad. Turo ng banal na kasulatan mula sa katapusan, mula sa umpisa hanggang sa katapusan na ang Diyos ay ipinahayag sa persona ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Maaring hindi ito malinaw na itinuro sa lumang tipan, pero makikita natin ito, halimbawa, sa sinabi ng Diyos sa Genesis, nang lalangin niya ang tao. Sa chapter 1, verse 26 and 27 ng Genesis, sinabi ng Panginoon, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Makita mo na ang Diyos dito ay waring mayroong kausap. Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Na nang ginawa ng Diyos ang tao, pumunta ka sa sumunod na talata, verse 27, at nilalang ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang niya sila na lalaki at babae. May mga nagtuturo na ang kausap ng Diyos diyan ay anghel. Subalit mahirap ipaliwanag na sasabihin nating anghel ang kausap ng Diyos diyan. Sapagkat sa talatang 27, hindi naman natin nabasa na ang tao ay ginawa ng Diyos sa wangis ng anghel. Ang tao ay nilalang ng Diyos sa wangis ng Diyos. Subalit sa verse 26 ay waring may kausap ang Diyos na kaparehas niya. Sa kaparehas nilang wangis ay nilalang ang tao sa wangis ng Diyos. At isa pa dyan sa Hebrew Bible, ang pangalan ng Diyos ay palaging plural, bagamat tumutukoy lang ito sa iisang Diyos. Subalit sa bagong tipan, ito'y mas naintindihan natin sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa John chapter 1 verse 1 ay mababasa natin nang pasimula siya ang Berbo. At ang Berbo ay sumasa Diyos at ang Berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Bakit binasa ko yung salitang Berbo? Sapagkat sa palagay ko yun ang pinakamalapit na salita maliban doon sa salitang salita. Sapagkat ang Griego niyan ay logos. Nakaparehas doon sa binasa ng kapatid natin kanina sa Kawikaan, na ang karunungan ng Diyos ay kasama na ng Diyos at kasiyahan ng Diyos ng kanyang lalangin ng lahat ng bagay. Doon sa Kawikaan chapter 8. Pero dito nabasa natin na ang karunungan ng Diyos ay kasama na ng Diyos at sumasa Diyos, at ang karunungan ng Diyos ay Diyos. At nalaman natin na ito ay hiwalay na persona sapagkat ang karunungan ng Diyos ay nagkatawang tao, talatang 14. At nagkatawang tao ang Berbo. Nagkatawang tao ang salita o nagkatawang tao ang karunungan ng Diyos. At tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang Panginoong Jesucristo mismo ay nagsabi nang siya ay nasa piling pa ng Ama, ay naranasan niya ang pag-ibig ng Ama sa kanya. Nasa binasa natin yung kanina sa chapter 17, verse 24. Doon sa bahagi na sinabi ng Panginoon, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. So yung si Jesucristo, nang hindi pa siya nagkakatawang tao, ay kasama na siya ng Diyos. Siya ay sumasa Diyos at siya ay Diyos na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, kung kahit walang tao, ang Diyos ay pag-ibig. Sapagkat
naroon ang pag-ibig ng Diyos sa Diyos. Naroon ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo bago palalangin ang sanlibutan. Hindi na tayo magpapakalalim-lalim ng teolohika ngayong umaga. At babalik tayo sa ating teksto sa Mateo 3:17. Bakit napaka-importante ng pag-ibig ng Ama kay Kristo? Ano ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Ama kay Kristo? Nang kilalanin ng Ama ang kanyang anak na ito ang aking sinisintang anak. Sapagkat ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Ama sa kanyang anak ay ang pagkakaroon ng malinaw na kapahayagan. Noong unang panahon, nagsugo ang Diyos ng mga propeta. Ang mga propeta ay limitado, hindi lamang dahil sa sila ay tao, kundi hindi dahil sa limitasyon ng kapahayagan. May mga bagay na hindi natin nalalaman bilang mga tao. Kahit pa ang Biblia ay ibinigay na sa atin maraming bagay tungkol sa Diyos na hindi natin malalaman tungkol sa Diyos. Gayunpaman, hindi natin kailangang malaman yung mga bagay tungkol sa Diyos na hindi ipinahayag sa atin. Sinabi ng Deuteronomy 29:29, ang mga sikretong bagay ay nauukol sa Diyos. Subalit ipinahayag niya sa atin ang kanyang mga kautusan upang ating isagawa. At ituro natin sa ating mga anak. At mga susunod sa atin sa pananampalataya, subalit ibahin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa John chapter 5, verse 19 hanggang 20, ganito ang mababasa natin. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa at ang mga ito rin naman ay ginagawa ng anak sa gayong ding paraan. Sapagkat sinisinta ng Ama ang anak. At sa kanya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa at lalong dakilang mga bagay kaysa sa mga ito ang sa kanya'y ipakikita niya upang kayo'y magsipang gilalas. Kung kaya't ang salita ng ating Panginoong Jesucristo ay higit sa lahat ng mga salita. Sapagkat ang salita ng ating Panginoong Jesucristo na ipinahayag niya rito at ipinahayag niya sa kanyang mga apostoles ay mismong salita ng Diyos. Hindi basta interpretasyon ng lumang tipan, kundi ang mismong kapahayagan ng Diyos. Minsan gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin sapagkat naaawa tayo sa tao na gusto nating gawa ng mabuti. Pero may limitasyon yon sapagkat kadalasan pag gumagawa tayo ng mabuti, hindi naman natin ipinaalam doon sa tao na ginagawa natin ng mabuti ang lahat ng bagay tungkol sa atin sapagkat tayo'y hiwalay na individual. Meron tayong mga iniingatang mga privacy at natural yan sa ating mga tao. Tignan mo ang pag-ibig ng mag-asawa. Wala silang itinatago sa isa't isa. Hindi sila basta nagtutulungan. Hayag ang lahat sa kanila. Hayag ang plano, hayag ang damdamin, hayag ang kalooban. Hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi lalo na sa saloobin. Yan ang ibig sabihin ng sukdulang pag-ibig. Maraming bagay tungkol sa Diyos ang hindi ko maiintindihan. Kung hindi dahil sa Panginoong Jesucristo, hindi natin maiintindihan. Pero walang sikreto ang Ama kay Kristo. Walang kasalanan na namamagitan sa Panginoong Jesucristo at sa Ama. Walang limitasyon ng pagiging tao noong unang panahon. Kundi ito mismo ang anak
na nasa sinapupunan ng Ama. Walang nakakita sa Diyos kailanman. Ang Ama mismo ang nagdala sa anak at ang anak ay nasa Ama. Kung kaya't isipin mo, kung sinabi yan ng Panginoong Hesukristo, kaparehas yan na mismo ang Diyos mismo ang nagsabi at hindi kailangang ipaliwanag pa. Isa sa mga bagay na kahinaan ng modernong Kristiyano na parang mas naniniwala tayo sa doktrina ni Apostol Pablo pero pag sinabi ni Kristo, pinag-iisipan pa natin. Kung sinabi ni Kristo na ganito ang paraan ng pagsunod sa Kanya, limutin mo ang iyong sarili, pasanin mo ang krus mo araw-araw at sumunod ka sa akin. Iyan mismo ang ipinahayag ng Ama sa Kanyang anak. Sapagkat si Hesukristo mismo, nung siya'y nagkatawang tao, nilimot niya ang kanyang sarili. Pinasan niya ang krus at sinunod niya ang kalooban ng Ama sa langit. Hindi ba parehas? Kaya nang binautismohan si Kristo na ang kanyang layunin ay tuparin ang lahat ng katwiran, sinabi ng Diyos yan. Yan ang minamahal kong anak. Na lubos kong kinalulugdan. Siya ang nakakaalam ng lahat tungkol sa akin. Walang nakakaalam sa Ama, walang nakakilala sa Ama, maliban ang anak. At kanino ipahahayag ng anak ang Ama? Sa ganung paraan, wala ring makalalapit kay Kristo, maliban na ilapit ng Ama kay Kristo. Napakadakila ng doktrina ng pagkadiyos. Naisipin mo, minamahal ng Ama ang kanyang bugtong na anak. At dahil dito, ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Ama sa anak ay ang pagpapahayag ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya. Nabasa natin kanina na lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa kanyang kapurihan. Dahil kay Kristo, ang katwiran ng Diyos ay naitatag. Dahil kay Kristo, ang puot ng Diyos ay napagbayaran. At dahil kay Kristo, ang pagpapawalang sala ng Diyos sa kanyang pagiging mabiyaya ay naisakatuparan ng Diyos na hindi niya kinokompromiso ang kanyang puot, na hindi niya kinokompromiso ang kanyang katwiran, sapagkat ang anak ng Diyos ang nagpasan ng lahat ng ating mga kasalanan, kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, at ang kaluguran ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Ipinapahiwatig ng pag-ibig ng Diyos kay Kristo na si Hesukristo ang magtataguyod ng daan ng kaligtasan. Na wala pang tao, nakita ng Diyos na ang tao magkakasala. Wala pa ang tao. Itiningin niya ang kanyang mata kay Kristo at sinabi niya, ikaw ang magdadala ng pasanin nila para sa aking kaluwalhatian. John chapter 10 verse 17. John chapter 10 verse 17. Dahil dito sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Mula pa sa walang pinagsimulan, plinano ng Diyos ang dakilang kaligtasan. Sa pag-asa ng buhay na wala hanggan, na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, ay nangako ng buhay na wala hanggan. At plinano niya, sino ang magbabayad ng kasalanan ng tao? Nawari ang anak ng Diyos ay nagsabi, gagawin ko ang iyong kalooban. Hindi pa ginagawa ang sanlibutan. Nakatadhana na si Hesukristo ang magbabayad ng kasalanan natin. At dahil dyan, inibig siya ng Ama sa kanyang pagpapakumbaba. Babasahin natin. First Peter. Chapter 1.
chapter 1, verse 18 hanggang verse 20. Na inyong nalalaman kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid ang dugo ni Kristo, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Kaya ang kamatayan ni Jesucristo ay hindi aksidente. Iplinano ng Diyos sa kanyang kaisipan, sa kanyang karunungan, na ang pamamaraan ng kaligtasan ng tao ay sa pamamagitan ng kamatayan ng kordero ng Diyos. Nawaring kung paanong nag-usap ang Panginoon at ang Panginoon sa paglalang ng tao, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ay parang kanya ring sinabi, iligtas natin ang tao. At ikaw, iniibig kong anak, ikaw ang magliligtas sa kanila. At sinabi ni Kristo, dahil dito sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang aking bawiin uli. Kaya kong ibigay ang aking buhay, kaya ko ring bawiin ang aking buhay. Ito ang utos na ibinigay sa akin ng Ama. Sa mga bagay na yan, sa palagay ko nakita nyo ang realidad ng pag-ibig ng Diyos sa Diyos. Wala nang ibang mabuti kaysa sa Diyos. Kapag ang sinabi ng Diyos na siya ay naghahanap ng mabuti, wala nang ibang mabuti maliban sa Kanya. Ang Diyos ba ay sumasamba sa Diyos-Diyosan? Hindi. Walang ibang intensyon ng Diyos kundi ang kanyang sariling kaluwalhatian, sapagkat siya lang ang Diyos. Ang Diyos ay nagpapakumbaba ba kahit kanino? Hindi. Nagpapakumbaba ang Diyos sa Diyos, sapagkat siya lang ang Diyos. Dahil dito, magtatanong tayo, anong silbi na malaman namin ang mga bagay na ito? Anong silbi ng sinabi ng Ama, ito ang iniibig kong anak, na lubos kong kinalulugdan? Apat na bagay na kailangan nating malamang mga Kristiyano. Kung gaano kahalaga ang pag-ibig ng Ama kay Kristo. Una, ang pag-ibig ng Ama kay Kristo, ang batayan ng paghirang sa atin ng Diyos. Efeso 1:3 hanggang 7. Ephesians 1:3 hanggang 7. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Sino yung minamahal ng Diyos na yan? Nasa Kanya tayo nakatagpo ng biyaya. Na hinirang tayo ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan. Dahil diyan sa minamahal ng Diyos na yan. Verse 7, sa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Hindi tayo hinirang ng Diyos dahil nakakita ang Diyos sa atin ng pag-asa.
Hindi tayo hinirang ng Diyos at biniyayaan ng Diyos dahil nakakita ang Diyos sa atin ng kabutihan at potensyal na maglingkod tayo sa Kanya. Hindi tayo biniyayaan ng Diyos dahil sa mabuting bagay na meron tayo. Hinirang niya tayo dahil kay Hesukristo na Kanyang minamahal. Sapagkat alam ng Diyos na kahit hirangin niya tayo, samantalang tayo ay mga patay sa kasalanan, hindi tayo makapaglilingkod sa Kanya. Kung kaya't hinirang niya tayo, hindi dahil sa ating sarili, kung hindi sa Kanya, na kayang mamatay para sa ating mga kasalanan, at kayang muling mabuhay para tayo'y muling mabuhay, na kasama ni Kristo sa biyaya kayo'y naligtas. At yun ang sinasabi na itinalaga tayo ng Diyos sa paggawa ng mabuti sa Ephesians chapter 2 verse 10, na tayo ay itinalaga ng Diyos para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa, nung unang panahon pa, bago pa itatag ang sanlibutan, na tayo'y mamuhay ng banal sa harapan ng Diyos. Pero hindi natin magagawa. Kung kaya't purihin natin ang Panginoon ang pinagmumula ng lahat ng espiritual na pagpapala. Hindi natin magagawa maliban na tayo'y gawin niyang bagong nilalang kay Kristo. Ephesians 2:10, tayo'y Kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. At yun ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos. Na ang Diyos ay parang isang napakahusay na arkitekto. Na nang siya ay nagplano, hindi pwedeng ang plano niya hindi mangyari. Kung ano ang iginuhit niya sa umpisa, yun ang mangyayari. Ayon sa kaluwalhatian ng kanyang biyaya. Nagkasala ang tao. Ano ngayon? Kaya ng Diyos magbigay ng paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, na minamahal ng anak. Na ang Diyos ay humirang ng tao para ibigay niya kay Kristo. At walang sino mang ibinigay niya kay Kristo ay mapapahamak. At bakit niya ginawa yun? Sapagkat minamahal niya si Kristo. Pangalawang bagay na dapat nating maintindihan na ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo ay ang katiyakan ng ating kaligtasan. Basahin natin sa John chapter 10 verse 11. John chapter 10 verse 11. Ako ang mabuting pastor. Si Jesus Christ ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Verse 14, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. And then verse 17, binasa natin kanina, dahil dito'y sinisinta ako ng Ama sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa akong ibinibigay? May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan din akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Pumunta tayo sa bandang 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisusunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, alahanin yung Ephesians 1 kanina, na humirang ang mga tao para kay Kristo. Ang Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo na siya nating tagapagligtas ang batayan kung bakit ang kaligtasan kapag ibinigay ng Panginoon
ay hindi nababawi at hindi naaagaw. At dahil dito makakaasa ang Kristiyano, ang sino mang nagtiwala kay Kristo ay may pag-asa. Nang lahat ng bagay ay mauuwi sa ikabubuti niya. Bakit? Sapagkat walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Na nasa atin, hindi, na kay Kristo na ating Panginoon. Tignan natin. Basahin natin ang Romans. Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 37, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yun ang dahilan kung bakit may pag-asa tayo sa pananampalataya kay Kristo. Sapagkat yung ipinangako ng Diyos kay Kristo, tutuparin niya yun. Isipin mo, inutusan ng Ama ang anak na bumaba sa sanlibutan ito para maging tagapagligtas. Hindi ba ililigtas ng Ama yung lahat ng pinag-alayan ng buhay ni Kristo? Nangako siya kay Kristo. Hindi siya basta nangako sa akin. But sino ba naman ako para tuparin ng Diyos ang pangako niya sa akin? Sino tayo? Alam ko na ang Diyos ay matapat. Pero hindi dapat tayo magmataas sa harapan ng Diyos. Na parang sa dahil sa ating sariling halaga ay pinahahalagahan tayo ng Diyos. Hindi. Pinahahalagahan tayo ng Diyos sapagkat Kanyang pinahahalagahan ang sakripisyo ng Kanyang anak. Kanya tayong pinahahalagahan dahil hindi pwedeng mawalan ng kabuluhan ang dugo na itinigis ni Kristo. Hindi pwedeng mawalan ng kabuluhan kung mayroong mga kasalanan na dinala si Kristo sa krus na hindi niya kasalanan, sisiguraduhin ng Diyos ng lahat ng yun ay mapapatawad. Kung may mga tao na dinala si Kristo sa krus, sisiguraduhin ng Diyos ng lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat hindi hahayaan ng Diyos na nagmamahal sa Kanyang anak na si Jesucristo na mawalang kabuluhan ng Kanyang sakripisyo. At dahil dito, tayo dahil kay Kristo ay may katiyakan ng pananampalataya. Pangatlo, sapagkat ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos kay Kristo ay ang katiyakan na isang araw makikita natin ng Kanyang kaluwalhatian. Ito ang pag-asa natin sa buhay na walang hanggan, na si Jesucristo mismo ang humingi sa Diyos. Chapter 17, verse 24 ng John. Ama, yaong mga binibigay mo sa akin, ibig kong kung saan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko. Upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin. Bakit? Ano ang karapatan ni Kristo para humingi sa Diyos? Sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Nang sinabi ng Panginoon sa Kanyang mga alagad, huwag kayong magugulumihanan.
Huwag kayong magdadalawang puso. Manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin, sabi ni Kristo. Sa bahay ng aking Ama, meron kayong mga lugar doon. Aalis muna ako. Pagbalik ko, isasama ko kayo. Hindi basta nangako si Kristo. Hiningi niya yan sa Diyos, Ama, lahat ng ibinigay mo sa akin, gusto ko sana makarating sila sa kaluwalhatian sapagkat minahal mo ko bago palalangin ang sanlibutan. Yan ang dahilan kung ba't may langit para sa Kristiyano. Kung bakit nakakaasa tayo sa kahit anong suliranin sa daigdig na to. Na kung bakit sa lahat ng pusali may katapat na langit. Bakit? Sapagkat may Kristo na nananalangin. Panginoon, Ama, dalhin mo sila sa kaluwalhatian. Marami tayong hinihingi sa Diyos na maaaring hindi pagbibigyan ng Diyos. At dapat tanggapin na natin yun. Bakit? Sapagkat hindi natin lubos na alam ang kabuuan ng disenyo ng Diyos sa buhay natin. Ang hinihingi natin yung mga bagay na naiintindihan lang natin. Pero dahil lubos ang pag-ibig ng Ama sa kanyang anak na si Jesucristo, lahat ng kalooban ng Diyos mula umpisa hanggang dulo, alam na ni Kristo. Ngayon, ano ang hihingiin ng ating Panginoon sa kanyang Ama na hindi ibibigay sa kanya? Sapat na para sa akin na si Kristo ay namamagitan para sa akin. Walang tao o santo man o sino man na maaring mamagitan para sa kaluluwa ko para isang araw ako'y makarating sa kaluwalhatian. Sapat na nabasa ko sa banal na kasulatan na gusto ni Kristo sa kanila na sumasampalataya sa Kanya, lahat kayo makarating sa kaluwalhatian. Maaring ang panalangin ko, maaring ang panalangin natin ay mahina, minsan kapos, minsan hindi tapos. Pero ang panalangin ni Kristo para sa iyo ay palaging magiging matapat. Kaya nang sinabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, huwag kang mapanghinaan ng loob. Ipinapanalangin kita para ang iyong pananampalataya hindi masira. Ang panalangin ni Kristo para sa kanyang mga banal. Yun ang ibig sabihin ng pamumuhay sa pananampalataya. Kaya nga tayo pag nananalangin tayo sa pangalan ni Kristo. Sapagkat si Jesucristo kahit kailan hindi tatanggihan ng Ama. At wala siyang ibang pinangako sa atin maliban ang kaluwalhatian na meron siya. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, tapat ang pasabi na kung tayo'y magtitiis ng hirap, maghahari tayong kasama niya. Kung tayo ay mamamatay, mabubuhay tayong kasama niya. Kaya huwag kang magtaka, kapatid, kung ipinapanalangin ni Kristo na makasama ka niya sa kanyang paghahari, alam din ni Kristo na dumadaan ka ngayon ng maraming pagtitiis. Sapagkat, kagaya niya, nagtiis siya ng maraming hirap, subalit sa dulo, naupo siya sa kanan ng Diyos. Sa bandang huli, pang-apat, ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo ay ang perfection ng ating katapatan at pagmamahal sa isa't isa. John chapter 15 verse 9, kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig.
Yung pag-ibig na nararanasan natin kay Kristo ay pag-ibig ng Ama kay Kristo. Verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Pumunta tayo sa chapter 13, verse 34. John pa din. Sa book of John, verse 13 hanggang 34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong inibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo. Kagaya ng inibig ko kayo. At ang pag-ibig ko sa inyo ay gaya ng pag-ibig sa akin ng Ama. Kung si Jesucristo ay nananahan sa ating mga puso, siya ang puno at tayo'y mga sanga lamang. Hindi natin italaga ang sarili natin, siya ang nagtalaga sa atin upang tayo mamunga ng may pagmamahal. Ipinangaral ko sa inyo yan noong Wednesday, na ang bunga ng Kristiyano ay pag-ibig. At makikilala ang Kristiyano sa pag-ibig. Hindi tayo dapat mapanghimaguran sa pagmamahal, sapagkat hindi galing sa ating sarili ang pag-ibig na ibinibigay natin sa isa't isa. Yan ay galing kay Kristo. At kung iisipin mo kung bakit si Jesucristo ay nakapagmahal sa gitna ng kanyang matinding kahirapan, ano ang nagsustain sa kanya? Ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Ang kanyang pag-asa sa Diyos. Ang kanyang kagalakan sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang salita ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat mauwi sa atin sa pagmamahal. Ang pakikisama natin ay sa Diyos at sa Kanyang anak. Siya ang punot dulo ng ating kaligtasan. Siya ang punot dulo ng ating paglilingkod. Doon natin nauunawaan ang banal na kasulatan. Kung bakit ang pag-ibig na ito ay radikal. Bakit ang pag-ibig na ito ay mahirap. Bakit ang pag-ibig na ito ay punong-puno ng pagtitiis. Kung bakit ang pag-ibig na ito ay nangangailangan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Sapagkat hindi ito basta pag-ibig ng tao. Ito ay pag-ibig ng Diyos na dumaloy kay Kristo tungo sa atin at sa atin papunta sa mga kapatid natin sa Panginoon. At kapag ang iglesia ay napuspos ng pag-ibig ni Kristo, dadalo yan kahit dun sa mga tao na hindi natin kasama sa pananampalataya. Ano ba ang bunga ng banal na Espiritu? Ano ba ang kasiyahan sa Panginoon? Hindi ba ay yan ay ang kaluguran sa kalooban ng Diyos na matupad ang kanyang paghahari sa ating buhay at sa kanyang katwiran sa ating buhay? Anong bunga ng banal na Espiritu? Kapayapaan. Ano ba ang kapayapaan? Hindi ba ang kapayapaan ay ang katiwasayan sa pag-ibig ng Diyos? Hindi bunga ng banal na Espiritu ang pagdududa. Hindi bunga ng banal na Espiritu ang pag-iisip na parang pinababayaan ka ng Diyos. Lalo na't kung isipin mo, hindi mo naman pasan ang kasalanan ng buong sanlibutan. Meron tayong mga kasalanan at yung sa ating kasalanan,
Hindi ang kasing bigat ng pinasa ni Kristo sa krus. At nung kung sabihin man natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Ay binanggit niya lang yung prophecy sa Psalms chapter 24, chapter 22. Subalit hindi dapat nating maisip na tayo'y pinababayaan ng Panginoon. Huwag nating pag-isipan ang Diyos na parang may masamang balak sa atin. At lalong-lalo na huwag tayong lumayo sa kalooban ng Diyos. Sapagkat yung pag-ibig niya sa iyo, pinagbayaran yan ng pag-ibig niya sa kanyang bugtong na anak. At doon natin maiintindihan ng mas mabigat ang John 3:16 na nagbigay ang Diyos hindi ng tira-tira. Nagbigay ang Diyos ng kanyang pinakamamahal na anak. Pinanood niya sa lahat ng kahirapan. Pinanood niya sa lahat ng pag-alipusta sa kanya ng tao. Pinanood niya ng pinapako niya nila sa krus. Pinanood niya na ang kanyang anak ay umiiyak na nanalangin, pero nagtiis ang Diyos. Nagtiis ang Diyos na ang kanyang pinakamamahal na anak hindi niya iniligtas para iligtas tayo. Yun ang sakripisyo ni Kristo. Pagka tayo nagbigay ng tira-tira para sa atin, pagmamahal na yun. Ay binigay ng Diyos yung pinaka-importante sa Kanya. Hindi niya binigay sa atin ang buong sanlibutan, kaya niyang gumawa ng lahat ng sanlibutan. At ilang beses pa. Kaya nga hindi mo kailangang mahalin ang sanlibutan kapalit ng Diyos. Sapagkat ang Diyos kaya niyang gumawa ng sanlaksang sanlibutan para sa iyo. Pero hindi sa panahong ito na si Satanas ang naghahari sa sanlibutan. Sinasabi ng banal na kasulatan na mapapala ng tao na mapasa kanya ang buong sanlibutan na mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Mapalad ang mga maaamo sapagkat silang maghahari sa lupa. Maging maamo muna tayo kagaya ng kaamuhan ni Kristo. Hindi ibinigay ng Diyos ang lahat ng kayamanan sa atin. Sapagkat anong saysay ng kayamanan kung mayroong katapusan? Pag pumunta ka sa probinsya at nakita mo ang kasimplehan ng buhay, iisipin mo na wala kang kailangan na anuman. Pero ganun pa man mamamatay ka. Iisipin mo, yung kasimplihan ng buhay, mapapasa iyo, taglay ang kaligayahan ng Diyos, magpakailanman. Ang buhay na walang hanggan. Ang ibinigay sa atin ng Panginoon. E di ba sa doktrina, pinag-uusapan natin, may namatay para sa kasalanan ng tao. At yun ang dahilan, ba't naglilingkod tayo sa Panginoon? Kung bakit kahit tinatawag tayo ni Satanas na lumayo sa kalooban ng Diyos, tinatawag tayo pabalik. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, for the love of Christ constraineth us. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagsisisi. Yan ang dahilan kung bakit tayo sumasampalataya. I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya mga kapatid, huwag ka mapanghinaan ng loob. Huwag tayo mapanghinaan ng loob. Hindi niya sasayangin ang buhay natin. Ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya. Lahat ay mauuwi sa ikabubuti. Lahat ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Ipinakita niya yan kay Kristo. Gagawin din niya yan sa atin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nanalangin tayo. Pinahayag mo sa amin ang iyong
iniibig na anak na lubos mong kinalulugdan. Hindi kami, O Diyos, ang nakatupad ng daan para sa aming kaligtasan. Hindi kami, Panginoon, ang gumawa ng aming kaligtasan. Hindi kami, O Diyos, ang nagligtas sa aming sarili. Kahit wala kami, mananatili kang Diyos na mapagmahal. Ang iyong pagmamahal para sa iyong kaluwalhatian at para sa pagmamahal mo sa iyong bugtong na anak. Kaya po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat isinali mo kami. Isinali mo kami sa pagmamahalan. Pagmamahal ng ama sa anak at ang pagmamahal ng anak sa ama. Sa pamagitan ng banal na Espiritu na nararanasan namin at nauunawaan namin ang buong kapuspusan ng Diyos. Nawa, O Diyos, mag-epekto nawa ito sa buhay namin ng isang radikal na pagsunod na hindi namin alintana ang lahat ng kahirapan at pag-uusig ng tao. Bigyan mo kami ng lakas na lumaban sa lahat ng tukso, alang-alang sa pag-ibig mo. Bigyan mo kami ng pagkatakot sa iyo. Hindi dahil sa baka itakwil mo kami, kung hindi dahil sa baka hindi namin maranasan yung kalubusan ng iyong kalooban sa buhay namin. Gusto po namin gusto naming manatili yung kapayapaan sa puso namin. Gusto namin na manatili ang kagalakan. Gusto po namin na maging mapagtimpi sa lahat ng oras. Gusto po sana namin maging mabuti. Gusto po sana namin, Panginoon, na maging mahinahon. Napapalibutan po kami ng kasamaan, ng tukso at mga taong nanggagalit sa amin at mga taong hahatak sa amin palayo sa iyo. Hindi kami pwedeng gumawa ng masama. Kaya humihingi kami sa iyo, Panginoon, ng pagtsatsaga. Dahil sa pag-ibig mo. Salamat sa pagtitiis mo para sa amin. Na tiniis mo na panoorin na lapastanganin ng iyong bugtong na anak. At hindi na ito mauulit. Minsan ang namatay si Kristo at minsan mong niluwalhati. At ngayon patuloy na niluluwalhati namin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na nagpapatunay ng lahat ng mga nagampanan ni Kristo. Hindi po namin binago ang aming sarili. Hindi namin binago ang aming isip. Ang lahat ng ito ay katunayan na hindi mo binigo si Kristo sa kanyang pagbibigay ng buhay. Kaya salamat po, Panginoon, na kami ay isinali mo sa plano mong ito at patuloy kang maluwalhati sa aming buhay. Patatagin mo kami na patuloy kami mag-aakay ng kaluluwa. Hindi sa pamamagitan ng pag-aakit sa tao. Hindi sa pamamagitan ng kompromiso. Panatilihin mo ang iglesyang ito na lugar kung saan ang salita ng Diyos ay pinangangaral at pinamumuhay. At nire-respeto. At ipinag-uutos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ang aming samot na lang.